Okay, magandang hapon sa lahat. Kumusta po kayo? Ngayong hapon, panibagong paksa ang ating tatalakayin. Pero bago natin talakayin ang ating panibagong paksa, imbitahan ko kayo sa isang panalangin. Tayo po'y manalangin. Aming dakilang Diyos, nais naming ipagkaloob, ipagkatiwala, Panginoon, ang paksa na aming tatalakayin. May kinalaman ito, paano maghanda, paano kami mamumuhay sa masamang sanlibutan bago ninyo ito wawakasan. Tulungan ninyo, Panginoon, ang aming paksa, magiging pagpapala ito. Saan mo ito dadalhin? Aking ipagkatiwala ito sa inyong kamay muli, Ama. Naway maraming iyong pagpapalain sa bidyong ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, magandang gabi sa lahat. At sa gabing ito, nais kong kumustahin ang bawat isa sa inyo. Kumusta na po kayo? Nawa ang kapayapaan at pagpapala ng Diyos sumasa inyong lahat, saan man dadalhin ng Panginoon ang video na ating tatalakayin. Ang pamagat ng ating pag-aaralan ngayong gabi, may kinalaman sa panahon natin ngayon, kung saan ang kasamaan, ang kasalanan nagiging rampant. Pero paano tayo mamumuhay na magiging handa sa pagdating sa kawakasan ng ating sanlibutan? Ito po yung ating tatalakayin. Ang ating pamagat, in time like this, what should we do? Sa panahong ganito na ang kalamidad nangyayari bawat buwan, bawat yugto ng panahon, minsan sa isang linggo, sunod-sunod ang mga kalamidad. Sa panahong katulad nito ng mga krimen hindi matitigil, ang korupsyon hindi matitigil, anong gagawin natin? No? At bilang lingkod ng Panginoon, gagawa po tayo ng paksa, may kinalaman nito. Ang layunin, mahanda tayo sa pagharap sa ating Panginoon sa kanyang pagdating. No? Ang aking panalangin, naway isa sa makapag-inspire sa inyo, paano kayo maghahanda sa pagdating ng ating Panginoon. No? Ang pamagat natin, huwag ninyong kalimutan, in time like this, what should we do? At ang sermon na ito, galing po ito kay Randy Skit. Minumodify ko lang, ginawang Tagalog para inyong maintindihan. No? At ang ating susing talata, ang ating pag-aralan, nasa aklat ng 2 Peter. Mayroon pong mahalagang sulat si Apostol Pedro na ating pag-aralan ngayong hapon. Mababasa po natin sa 2 Peter 3, 6 and 7. At binabanggit dito ni Apostol Pedro sa 6 na sa pamamagitan din nito ang sanlibutan noon inapawan ng tubig ay napahamak. Ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamamagitan ng gayon ding salita iningatan talaga sa apoy, itinataan sa araw ng paghuhukom at sa paglipol sa mga taong masama. Now, ano nga papansin ninyo sa talata? Mayroong binabanggit si Apostol Pedro na kawakasan o paglipol sa mga taong masama. Binabanggit niya ang sa kapanahunan ni Noe. No? Sa pamamagitan nito, ang sanlibutan noon inapawan ng tubig na pahamak. Sa anong panahon yan? Sa kapanahunan ni Noe. Nang dumating sa kasukdulan ang kasamaan, sabi ng Panginoon, tama na. Sin is enough. Wawakasan ko na. At kapag inyong pag-aralan ang Genesis 6, 7 at saka 8, ay nagsisi ang Panginoon. Bakit niya ginawa ang tao nang dumating ang kasamaan? At nang dumating ang sukdulan ng kasamaan, sabi ng Panginoon, tama na. Pero hindi nagtatapos dahil dumami uli ang tao sa pamamagitan ni Noe. Sa 8 tao na iligtas niya, dumami uli ang population. Pero binabanggit naman ang ikalawa ni Apostol Pedro sa 7, ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamamagitan ng gayon ding salita, iningatang talaga sa apoy, itinataan sa araw ng paghuhukom at sa paglipol ng mga taong masama. Mayroon pong dalawang paglipol ang gagawin ng Diyos. Mayroon po siyang dalawang kaparusahan sa ating sanlibutan. At ang huling kaparusahan na gagawin niya, dito na niya tatapusin, i-eradicate na niya ang kasamaan at kasalanan sa mundong ito. At ang ititiran lamang niya ay ang maliligtas katulad sa kapanahunan ni Noe. Sa kapanahunan ni Noe, ang natira, bumangon uli ang kasamaan.
Pero sa ating kapanahunan ngayon, matitiyak natin, ayon sa ating pag-aaral sa Biblia, hindi na babangon uli ang kasamaan. At ang kapayapaan na ang maghahari kasama ng ating Panginoon. Kaya nga, sa panahong ganito, anong gagawin natin? Ang paksang ito napakahalaga sapagkat ang layunin nito, kapag dumating ang kawakasan ng sanlibutan, no, anong gagawin natin na tayo po'y makasalubong sa ating Panginoon? Ano pong tamang gagawin natin? Anong pasya na ating gagawin? Katulad sa pasya ni Noe, ganun ang magiging ating pasya. Atin po itong titingnan sa mga sulat ni Apostol Pedro. At sa mga referensya din sa Genesis para ating maintindihan, maunawaan ang mahalagang bagay na ano. At hindi lang ito, ang sulat ni Apostol Pedro, ang ating tatalakayin, pati si Jesus Christ, mayroon siyang confirmation na kapag darating ang araw ng anak ng tao, no, kung saan wawakasan na niya ang kasalanan, binalikan niya uli ang kaarawan sa kapanahunan ni Noe. Mababasa po natin sa aklat ng Lucas 17:26 to verse 30. Ito po yung sabi, at kung paano ang nangyayari sa kaarawan ni Noe, gayon din ang mangyayari sa kaarawan ng anak ng tao. Hinalin tulad, may comparative study. Kung noon nangyayari sa kapanahunan ni Noe ang paggunaw, ganun din ang mangyayari kapag mahayag ang anak ng tao. Wawakasan niya ang kasamaan. Wawakasan niya ang kasalanan. At sa 7:27, sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nangag-asawa, sila'y pinagpag-aasawa, hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe at dumating ang pagunaw, nilipol silang lahat. Anong unawa ninyo sa 27? Binabanggit dito, life as usual, sapagkat sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nag-aasawa, pinag-aasawa, no? Hanggang sa araw na pumasok sa daong. Ibig sabihin, life as usual, parang walang mangyayari sa mundo, pero hindi nila alam na sa araw na pumasok si Noe sa daong, nang sinarado ang daong, close of provision to them all, at darating na ang araw na magugunaw ang sanlibutan. At nilipol silang lahat. Sabi sa 27. Sa 28, gayon din naman kung paano ang nangyayari sa kaarawan ni Lot. Ito yung pagsunog sa apoy. Sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nagsisibili, sila'y nangagbibili, sila'y nagtatanim, sila'y nagtatanim, sila'y nagtatayo ng bahay. Sa kapanahunan ni Lot, ganun din. Life as usual. Ang kasamaan, kanilang ginagawa sa kanilang kapanahunan. No? Sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nagbibili, pinagbibili, nagtatanim, nagtatayo ng bahay. Life as usual. Pero mayroong isang nangyayari sa 27. Datapwat ng araw na umalis sa Sodoma si Lot, ay umulan mula sa langit ng apoy at asopre, nilipol silang lahat. Anong ibig sabihin? Maraming mga tao sa kapanahunan ni Noe, kapanahunan ni Lot, hindi nila alam ang mangyayari sa kanilang kapanahunan na ang kasamaan wawakasan na ng Diyos. At kung bakit natin ito pinag-aralan, Brother John? Dahil ayon sa ating binabasa kanina, mayroong dalawang paglinis ang gagawin ng Diyos. Una, sa pamamagitan ng tubig, ikalawa, sa pamamagitan ng apoy. At kung ating pag-aralan ang mangyayari sa pamamagitan ng apoy, ang Sodoma at Gomora, halimbawa yun ng Diyos. Bakit nangyayari ang paggunaw sa Sodoma at Gomora? Halimbawa po yun sa paggunaw sa apoy. No? Kaya nga atin pong pag-aralan, sunod nating pag-aralan mga kapatid, ay ang tanong na ito. Ito yung tanong na ating pag-aralan. Anong kasalanan ng mga tao sa panahon ni Noe at sa panahon ni Lot? Bakit pinarusahan sila ng paggunaw ng tubig at apoy? Nilipol ang mga masasama. Ano bang kasalanan ng mga tao sa kapanahunan ni Noe? Dadako tayo sa kapanahunan ni Noe, mga kapatid. Kaya nga pag magbabanggit ng kapanahunan ni Noe, isa lang ang maalala natin. Maalala natin ang paggunaw ng mundo.
No? At ilang population sa kapanahunan ni Noe, they are about 7 billion. At mahigit tayo ng konti sa ating kapanahunan ngayon sapagkat we are more than 8 billion sa ating kapanahunan ngayon. Kung ating pag-aralan, dito mga kapatid, atin po itong pinag-aralan ang mga kasamaan at kasalanan. Kasi pag dumating sa kasukdulan ang kasamaan, tatayo ang Diyos at tatapusin na niya ang kasalanan. Ibig sabihin, sa Biblia, mayroon pong tinatawag na time limit. Maraming mga tao na naniniwala na ang sanlibutan daw walang katapusan. Ang tao lang daw ang matatapos. So, no, nagkamali kayo. Sa Bible, matatapos po ang kasalanan. Tatapusin po ito. Mababasa po natin sa Nahum 1:9. Pagbabasahin ninyo, ano ang inyong kinakatha laban sa Panginoon? Siya ay gagawa ng lubos na kawakasan. Wawakasan niya ang kasamaan. Ang pagdalamhati ay hindi titindig sa ikalawa. No? Kapag dumating na sa kasukdulan ang kasamaan, hindi na niya patatawarin ang nagkakasala. At kasunod niyang gagawin, kanyang parusahan. Saan po natin mababasa? Ito, 2 Peter po uli ating babasahin. Sapagkat 2 Peter 2, chapter 2, verse 4 at saka 5. Sapagkat kung ang Diyos hindi nagpatawad sa mga anghel nung nagkakasala ang mga yaon, kung di sila'y ibinulid sa imperno, kinulong sa hukay ng kadiliman upang ilaan sa paghuhukom. Napapansin ninyo, kahit ang kasalanan, ang mga anghel sa langit na nagkakasala, anong binabanggit ni Apostol Pedro? Hindi po sila pinatawad. Nung nagkakasala si Lucifer at ang 1/3 na kasama niya ng mga anghel. Nung nagkakasala ang mga yaon, hindi sila pinatawad. Saan sila ibinulid? Ibinulid sila sa imperno. Ang imperno po dito, sa original na Greek, Tartaros. At kung pag-aralan ninyo ang Tartaros, hindi po ito lugar na apoy na sinunog ang mga anghel doon. Ito po'y ikinulong sa mga hukay ng kadiliman. Ito po'y pansamantalang tirahan ng mga anghel. Ito po'y kulungan na inilagay sa kanila ng Diyos. At doon po sila naruroon ngayon, no? Upang ilaan sila sa paghuhukom. Nilagay sila ng Panginoon sa lugar na madilim, Tartaros, no? At ang Tartaros, kapag inyo po yung pag-aralan ng malalim, ang sanlibutang ito, kung saan isa sa mga lugar kung saan nagiging tahanan ng mga fallen angel, no? At ilaan sila sa araw ng paghuhukom. No? Ito ba? At ang dating sanlibutan ay hindi pinatawad. Ano po itong dating sanlibutan na hindi pinatawad sa kapanahunan ni Noe? Datapwat iningatan si Noe na tagapangaral ng katuwiran na kasama ng ibang 7 pa. Kasi 8 sila lahat. Si Noe kasama ng 7, 8 silang naliligtas ng sa daong noong dalhin ng paggunaw sa sanlibutan ng masama. No? Sa English, tinatawag ito na the world of ungodly. Ito yung sa English, yan sabi niya dito, and spared not the whole world, but saved Noah and 8 person, a preacher of righteousness, bringing in the flood upon the world of the ungodly. Bakit pinaparusahan na ng Panginoon ang mga tao, no, ang mga masama sa arawan ng Panginoon, sa arawan ni Noe? Bakit tumayo ang Panginoon para parusahan ang mga masama sa kaarawan ni Noe? Kasi ayon sa Biblia, tinatawag siya sa Biblia, sa salita ng Panginoon, the world of ungodly. Nang nagiging ungodly na ang buong sanlibutan, ay kung inyong basahin ang Genesis, nagsisi ang Panginoon, bakit niya ginawa ang tao? Sa translation sa Hebrew, yung nagsisisi ay hindi po yung nagsisi dahil nagkakasala ang Panginoon. Siya po'y nalungkot, no? Bakit niya ginawa ang tao? Pero sa translation sa English, sa Tagalog, ay nagsisi ang Panginoon, nalungkot siya, bakit niya ginawa ang tao? Yun po ang nakalagay sa original. Kasi anong kadahilanan ang mga tao become, sa kapanahunan ni Noe, tinawag sila sa Biblia, the world of ungodly. At kung ating titingnan sa AI o sa i-google ninyo ang ibig sabihin ng ungodly, what it
what does it means to be ungodly? No? Titingnan natin yung kanyang definition. Mayroon pong 3 definition dito binibigay ang EI. Marami pa pero 3 lang kinuha ko. Sabi niya dito, ungodly has 3 main meanings. Sinful, morally bad. No? Pag titingnan ninyo ang kapanahunan natin ngayon, ang ating majority population sa ating kapanahunan ninyo, ano ang inyong nakikita? Majority of people around us, matatawag nating sinful. And even we ourselves will be called sinful. Morally bad, irreligious, extremely excessive and unreasonable, open in negative or shocking way. Ito yung kanyang definition. Pangalawa, ang ungodly, irreligious or immoral. Ito yung pangalawa niyang definition. Hindi religyoso at mga immoral. Mayroong moral pero hindi nila sinunod. Na? Tapos, ungodly lives of self-obsession, lust, pleasure. At sa ating kapanahunan ngayon, pag titingnan ninyo ang panahon ni Noe na tinatawag sila sa Biblia, the world of ungodly, yan na rin ang nangyayari sa ating kapanahunan ngayon. Ang ating mundo ngayon becoming ungodly. And we come to that point na matatawag natin na ang ating sanlibutan ngayon, we are the world of ungodly. At kapag mangyayari ito sa ating kapanahunan, wawakasan na ito ng Diyos. No? Kaya nga, in time like this, what should we do? Kaya nga, mayroon tayong gagawin. Ito yung purpose ng ating pag-aaral. Babalik tayo sa tala sa Genesis. No? At sabi niya, hindi lang siya tinatawag na world of ungodly. Sa Genesis 6:5, ito yung sinasabi sa Biblia. And God saw that the wickedness of man was great in the earth. No? Hindi lang siya tinatawag na world of ungodly, nakita ng Diyos na ang kasamaan sa lupa napakadakila. No? And that every imagination of the thought, ang kanilang haka sa kanilang pag-iisip was only evil continually. Diba? Ang mga haka ng kanilang pag-iisip, kasamaan na parati. At ito po yung dahilan, alam ng Diyos, na kung hindi niya wawakasan in His mercy, wawakasan niya kasi walang maliligtas kung hindi niya tatapusin ang kasamaan. Nagtira lang siya ng iilan. Ilan ang naligtas? 8. No? Dito tayo sa kapanahunan ni Lot, mga kapatid. Yung paggunaw sa Sodoma at Gomora at mayroon pang 2 bayan na kasama sa Sodoma at Gomora na nagunaw din. Anong kasamaan ang nangyayari? Bakit sinunog ng Panginoon ang Sodoma at Gomora? Kanina, ating pinag-aralan, ano ang kasamaan at kasalanan nila? 2. World of ungodly, tapos the wickedness of man was so great in the land, no? In the earth. At ito yung sa kapanahunan naman ni Lot sa chapter 2 ng 2 Peter, verse 6 to 8. Ito yung ating makikita, mga kapatid. Dadako tayo sa English para ating makikita ano ang mga kasalanan naman sa kapanahunan ni Lot. And turning the city of Sodom and Gomorrah unto ashes, condemned them with an overthrow, making them an example unto those that after should live ungodly. Ungodly din, no? Kaya nga ang nangyayari sa Sodoma at Gomorrah nagiging abo. Ginagawa itong halimbawa sa mga nagsisipamumuhay ng masama. Ginawang abo. Pinakahalimbawa paano wawakasan ng Panginoon ang mga masasama. Now, ngayon, saan na ang Sodoma at Gomorrah ngayon? No? At alam ninyo, ito yung pinarusahan niya sa eternal fire. Kaya nga, kung mayroong eternal fire, titingnan ninyo ang Sodoma at Gomorrah, nagiging abo. Ganon din ang masusunog sa imperno, magiging abo din. Kapag wawakasan na ng Panginoon ang ating sanlibutan, hindi po totoo ng imperno, maghirap ka doon for eternity. Terribly yung Diyos na
ninyo na magsunog ng magpakailanman walang kamatayan. Hindi po yun ang nakasulat sa Biblia. Ang eternal doon, hindi yung susunugin. Ang eternal doon yung fire. Kaya nga, tinatawag yung eternal fire. Pero yung susunugin, wala kang mababasa na eternal. Na ngayon dito, and delivered just Lot. Iniligtas daw ang matuwid na si Lot, bakes with the filthy conversation of the wicked. For that righteous man, righteous si Lot, dwelling among them in seeing and hearing, bakes his righteous soul from day to day with their unlawful deeds. So, mayroong tatlo dito. Kaya ang tanong kanina, anong kasalanan sa kapanahunan ni Noe at kapanahunan ni Lot? Bakit sila pinarusahan ng Panginoon ng ganon? Sa kapanahunan ni Noe, dalawa, ungodly and wicked. Pero sa kapanahunan ni Lot, tatlo. Sa huling kapanahunan, itong tatlong kasalanan ang mag-exist. Ungodly, wicked, at saka unlawful deeds. At si Lot nahahapis kapag makikita niya ang kasamaan ng mga tao na walang kautusan. Anong nahapis si Lot? Araw-araw siyang nahahapis sa kasamaan na ginawa ng mga tao sa Sodoma. Hindi siya nagiging masaya. Mamaya atin yung pag-aralan, mga kapatid. Kaya nga, pag-aralan natin yung wicked, ginugugol ko ulit, tiningnan ko sa AI, what is the Bible meaning of wicked? Ito yung kanyang definition. In the Bible, wicked describe a state of being morally wrong. Pareho din sa ungodly, or evil characterized by action, thought, and intention contrary to the will and standard. God's will and standard. So, ibig sabihin, kung ang wickedness pala ay ang wickedness, ang unlawful, halos magkakatulad. Morally wrong, immoral, ang ibig sabihin yan, or evil, characterized by action, sabi niya dito, thoughts and intention contrary to God's will and standard. Laban talaga sila sa will ng Panginoon at standard. Kaya tinatawag silang wicked. Yun yung definition sa wicked. The Hebrew words rasa is often used referring to someone guilty of sin and injustice. While the Greek pineria, kasi ang Bible, Hebrew at saka Greek. Ang pineria, mga kapatid, signifies evil thoughts, intention, or malice. The wicked disregards God's command, reject His authority, and are contrary with the righteous. Sabi niya dito, who live in obedience to God. Ibig sabihin, kung ating i-evaluate ang mga tao sa ating kapanahunan ngayon, na rin, ay contrary na rin ang tao sa kalooban ng Panginoon, sa kanyang standard. Kaya nga, kung ating i-evaluate ang kasamaan sa kapanahunan ni Noe, sa kapanahunan ni Lot, kapag ating comparative study, naabot na rin ang ganitong kasamaan sa ating kapanahunan ngayon. May mga tao na kumikilala sa Diyos, pero hindi namumuhay ang mga tao sa kalooban ng Diyos. Kaya nga tinatawag sila sa Bible na wicked, kasi they are doing contrary to the will of God. The wicked disregards God's command, reject His authority, and are contrary with the righteous. Contrary siya sa righteous, who will live in obedience to God. Kaya nga, atin ang natutunan ito, kanina ungodly, then wicked. Ngayon ating unlawful. Itong unlawful, ang definition naman nila, mayroong iilan ditong kinuha ko. Unlawful, not lawful, contrary to law, illegal act. Ito yung kahulugan niya. At ang synonyms nito, mga kapatid, illegal, illicit, forbidden, prohibited. Ito yung kalagayan niya. Lahat ng, kaya nga ang ating mambabatas sa ating kapanahunan ngayon, dati kagalang-galang, mapagkatiwalaan, tapat, pero sa ating kapanahunan ngayon, they are bending the law. Kaya nga,
Kung magtanong kayo, Brother John, maayos pa ba ang korupsyon sa Pilipinas? No, hindi na yan maayos. Ayon sa aking pag-aaral sa Biblia, ang kasamaan, mayroon itong progression. Darating siya sa sukdulan at ang kasamaan, magpapatuloy na ito hanggang sa kawakasan. Ito yung dahilan kung ang Diyos magpasya na kapag dumating na sa sukdulan ang kasamaan, tatayo na ang Diyos. Isang galang na niya ang kanyang mga matuwid. Ililigtas na niya ang mga matuwid na nagtatapat sa kanya. Tatayo na siya upang tapusin ang kasamaan. At sa panahong ganito, anong gagawin natin? Ito yung purpose ng ating pag-aaral. Now, ngayon ating titingnan. Sa Tagalog, sabi niya dito, na pinarusahan niya ang paglipol ang mga bayan ng Sodoma at Gomora, pinagiging abo ng maging halimbawa sa nagsipamumuhay sa masama. Kaya nga ang Sodoma at Gomora, halimbawa po yon sa namumuhay na masama. Kung ipipicture ninyo ang pagsunog sa ating sanlibutan, wawakasan niya ang kasamaan, ang Sodoma at Gomora halimbawa na yon. At anong nangyayari sa Sodoma at Gomora? Nagiging abo. No, ngayon, saan yung sinunog niya? May natitira pa ba? Wala na. Ganon ang mangyayari kapag wawakasan niya ang mga makasalanan sa huling kapanahonan. Sila po'y magiging abo, ayon sa sulat ni Apostol Pedro. At iniligtas ang matuwid na si Lot na lubhang nahapis sa pamumuhay ng nahapis ng mahahalay sa pamumuhay ng masama. Si Lot, mga kapatid, namumuhay sa Sodoma, pero hindi siya masaya. Ayon sa ating binabasa, siya po'y nahahapis. Pag mababanggit, siya po'y nalulungkot, hindi masaya, no? Sa pamumuhay ng mga masama. Kaya nga ang matuwid, mga kapatid, malaman mo na ikaw ay matuwid kapag ikaw ay hindi nagiging masaya sa kapag makikita mo ang kasamaan sa iyong kapaligiran. Ganon ang matuwid na si Lot. At sa verse 8, sapagkat ang matuwid na ito sa mamayang kasama nila, lubhang nahahapis siya araw-araw. Sabi sa Biblia, nahapis siya araw-araw at ang kanyang matuwid na kaluluwa sa pagkakita at pagkarinig niya ng mga gawa nilang laban sa kautusan. Nakikita niya ang mga tao sa Sodoma, ang mga gawa laban sa kautusan. Kaya nga mapapansin ninyo, mga kapatid, pamilyar ang mga tao sa ating kapanahunan ngayon na walang kautusan. Ang 10 utos, hindi yan importante. No? Marami nang sigaw sa ating kapanahunan ngayon, huwag kayong susunod sa kanilang mga daan o sa kanilang mga ginagawa. Palatandaan po yon na malapit na tayong dumating sa sukdulan ng kasamaan. At kapag dumating ang kasukdulan ng kasamaan, tandaan ninyo, ang Panginoon mayroong time limit of sin. Mayroon siyang hanggang kailan niya makikita ang kasamaan, at kung sabihin ng Panginoon, dumating na sa sukdulan, wawakasan na niya ang kasamaan. At alam ninyo, dito, atin na kasunod na ating pag-aralan, mga kapatid. Pangatlo nating tanong. Ito yon. Bakit naligtas si Noe at ang kanyang bakit naligtas si Noe sa kanyang kapanahunan? No? In time like this, what should we do? Sa panahong ganito, mga kapatid, na ang kasamaan nag-progress, nag-multiply, at malapit nang dumating sa sukdulan, ang tanong, sa panahong ganito, anong gagawin natin? So, bakit ating pag-aralan kung bakit si Noe at ang kanyang mga kasama naligtas? No? Gaano ito kahalaga? Kung naligtas si Noe at ang kanyang 7 na kasama, ating pag-aralan, bakit sila naliligtas? Ano ang kanilang ginagawa? No? Kapag gagawin natin ang ginawa ni Noe at ang kanyang mga kasama, kung naligtas sila, dapat din tayong mailigtas. Kaya nga ang pamagat natin, huwag nating kalimutan, in time like this, what should we do? No? Ating pinag-aralan ang kasamaan sa kanilang kapanahunan, no? Nakikita natin ang kanilang kaparusahan. Ngayon, atin namang pag-aralan ang side ni Noe at ang kanyang mga kasama. Bakit si Noe naliligtas? Ano ang kanyang ginagawa? You know? Dito natin makikita, in time like this, anong gagawin natin? Kapag ang kasamaan ng mundo mag-progress, mag-multiply, at darating sa sukdulan, ang mga maliligtas mayroon ding gagawin.
At ito ito yung ating pag-aralan. Mababasa po natin sa Genesis chapter 6. Ano ang ginagawa ni Noe? At ito yun, mga kapatid. But Noah found grace in the eyes of the Lord. Alam ninyo, habang ang kasamaan nag-progress, dumating patungo sa kaniyang provisionary time na maabot na siya sa sukdulan, pero bago ang kasamaan maabot sa kanyang time limit, mga kapatid, pagsikapan natin sa ating kapanahunan ngayon katulad ni Noe, no? Anong sabi sa verse 8? But Noah found grace in the eyes of the Lord. Lalapit tayo sa Diyos. Lalapit tayo, ihingi natin ng tawad ang ating mga kasalanan at kasamaan. Tayo po'y magbalik loob sa Diyos, magrepent, no? At ito, masusumpungan natin ang biyaya ng Panginoon. Tayo po'y makakasumpong ng biyaya. Sapagkat lahat ng tatawag sa pangalan ng Panginoon, no? Talikuran ang kasalanan, doon natin masusumpungan ang biyaya ng ating Panginoon. No? Anong ginagawa ni Noe sa kanyang pagkapanahunan? Siya po'y nagbalik loob sa Diyos, nagsisisi sa kanyang kasalanan. Kaya nga, Noah found grace in the eyes of the Lord. At nang nasusumpungan niya ang biyaya ng Panginoon, ano ang kasunod na nangyayari? Nangyayari ang milagro sa verse 9. And these are the generation of Noah. Noah was a just man and perfect in his generation. And Noah walked with God. Pagkatapos niyang nasusumpungan ang biyaya ng Panginoon, no? Nang nasumpungan ni Noah ang biyaya ng Panginoon, Noah become a just man. Nagiging matuwid si Noah. Alam ninyo, mga kapatid, bakit natin ito tinatapik? Kasi malapit na tayo sa sukdulan. At anong pasya na ating gagawin? What should we do? What will I do? What shall I do kapag ako maghahanda sa pagdating ng Panginoon? Anong gagawin natin sa paghahanda sa malapit ng katapusan ng mundo? Ito ang ating gagawin. Masusumpungan natin ang biyaya ng Panginoon. Paano yan mangyayari, Brother John? Talikuran natin, pagsisihan natin ang lahat nating kasamaan. Mamaya, sa bandang huli, ating pag-aralan ang panawagan ng Diyos sa mga makasalanan. Paano sila makakasumpong ng biyaya. At kapag masusumpungan natin ang biyaya ng Panginoon, ang verse 9 mangyayari din sa ating buhay. Masusumpungan tayong magiging matuwid sa mga mata at sa harapan ng Panginoon. Pangalawa, hindi lang siya nasusumpungang matuwid. Pangalawa, mga kapatid, Noah was perfect in his generation. No? At alam ninyo, mga kapatid, mayroong mga theologian, mga bagong aral ngayon na nagsasabi na wala daw magiging perfecto hanggang makarating ang ating Panginoon. Kasinungalingan po yon. Kasi sa Biblia, mababasa pa natin, Noah was perfect in his generation. Hindi po natin pwedeng baliin yan. At sa sulat ni Ellen G. White, pag magsabihin daw natin na wala namang taong perfecto, gagamitin daw nating lisensya yan sa paggawa ng kasamaan. Kaya pag sasabihin mo walang taong perfecto, para na rin hindi mo sinasabi na si Noe perfecto sa kanyang henerasyon. Si Noah was perfect in his generation. Kapag masusumpungan natin ang biyaya ng Panginoon, ang pagiging matuwid at pagiging perfecto, hindi po yun imposible. Posible po yan. Kaya nga sa Bible, sa sulat ni Apostol Pablo, I can do all things through Christ who give me strength. Kapag masusumpungan natin ang kanyang biyaya, magawa natin ang lahat ng mga bagay. I can do all things through Christ. Hindi sinasabi, I can do something for Christ. No, hindi. I can do all things and even perfection can be done. Can be attainable. Kaya nga, ito po ang mensahe na gusto kong iiwan sa inyo. Na kapag
Naghihintay tayo sa pagdating ng Panginoon katulad ni Noe. Ito dapat ang mangyayari sa atin. Masusumpungan natin ang biyaya at magiging po tayong matuwid sa harapan ng Panginoon. Hindi sa ating sarili, kundi sa merit ng Panginoon. Magiging perfect po tayo, hindi sa ating sarili, kundi sa righteousness ng Panginoon. No? At ano pang kasunod na nangyayari? Ito yung nagugustuhan ko. And Noah walk with God. Sa sanlibutan nagiging masama, no? Ng kasamaan, world of ungodly, world of the wicked, no? At mapapansin ninyo mga kapatid, si Noah iba. Nang nagiging ungodly ang mga tao, nagiging wicked ang mga tao, si Noah nagiging matuwid, nagiging sakdal, at lumalakad siya na kasama ang Diyos. At hindi lang siya ang naliligtas, ang pamilya niya na kasama niya, iniligtas ng Diyos na kasama niya. Kasi ang influence na nakikita nila kay Noah ay namumuhay sila sa pamumuhay ni Noah. Kaya, naligtas si Noah. Titingnan natin ang verse 7. Ito yung pasya ng Diyos. Ito yung verdict ng Diyos. At nang dumating ang baha, sa chapter 7, verse 1, And the Lord said unto Noah, Come thou and all thy house into the ark, for thee have I seen righteous before me in this generation. No? Nang natapos ng daong, nang natapos ng arka, huling panawagan, no? The final call, sabi ni Noah, magsisi kayo, papasok kayo sa arka, darating ang baha. Pero walang nagpasya. Tinatawanan nila si Noah. No? They reject the invitation of the Lord. Kasi ang kanilang lakad, na kasamaan, ay umabot na sa sukdulan. Alam ninyo, aking nakikita kapag ang kasamaan ng tao darating na sa sukdulan, kahit manawagan ng Panginoon, ayaw na nilang magsisisi. No? At sabi niya dito, no? Sabi niya, Come thou and all thy house unto the ark. Noe, papasok ka, ikaw at ang iyong buong sambahayan, sapagkat nakikita kita ng aking mga mata na ikaw ay matuwid sa harapan ko sa generation ito, in this generation. Kaya nga, pumasok si Noe at sinarado ng Panginoon ang arka. At nang sinara niya ang arka, that is close of provision. No? Nang dumating ang ulan, bumaha, makatok sila sa arka, nakapalibot na sila sa arka, binuksan pa ba sila ng Diyos? Hindi na. Because the time nang sinarado ni Noe ang arka, dumating ang verdict ng Panginoon, close of provision na sa kanila. Mangyayari, sabi ng Panginoon, kapag mahayag ang anak ng tao, katulad siya sa kapanahunan ni Noe. Anong kapanahunan ni Noe? Si Noe nangangaral. They are, preaching for repentance. At sa ating kapanahunan ngayon, ganun din ang ating sinisigaw. We are preaching for repentance. Talikuran na natin ang mga gawain nating masama, mga kasamaan na ating nagawa. Magbalik loob tayo sa Diyos sapagkat tatanggapin tayo ng Diyos. At kapag tayo tatanggapin ng Diyos, we found grace in the sign. Yun yung masusumpungan natin ang biyaya ng Panginoon. Alam niyo kapag ang biyaya ng Panginoon, madali lang. Kapag tayo magbalik loob, talikuran lang natin ang kasalanan. Kaya nga, Noah found grace in the eyes of the Lord. Ganun din ang panawagan natin ngayong hapon. Naway masusumpungan ninyo ang biyaya ng Panginoon bago niya wawakasan ang kasamaan. Nung nga nating tinitingnan natin kanina yung world of ungodly, wickedness, at saka unlawful. Pero pag ating titingnan mga kapatid, ang righteous, they are morally right. No? Justified, virtuous. Alam niyo yung virtuous, malawak ito na salita. Lahat ng mabubuting gawa, mga pananalita. Yun po ang ibig sabihin. Lahat ng magandang kalagayan ay ito po ang ibig sabihin ng virtuous. Morally right or just. Does what is good, fair, or virtuous. Ito yung nagiging kalagayan ni Noe. Nung dineclare ng Panginoon, you are righteous in this generation, ang ginawa ni Noe,
habang ginagawa ang kasamaan, kamalian, si Noe, he lived above the crowd kasi namumuhay siya ng matuwid at tama. At ito din ang ating gagawin, mga kapatid. Kung gusto nating sasalubong sa ating Panginoon, gusto nating maligtas kapag dumating ang Panginoon, ito yung ating gagawin, katulad sa kapanahunan ni Noe. Babalikan natin ang at hindi lang yan. Ano ang ginagawa ni Noe? Hindi lang siya namumuhay na righteous, just, at saka perfect in his generation, the man who walked with God. Mayroon pang ginagawa si Noe sa Ano po ito? Tinatawag si Noe a preacher of righteousness. No? Hindi lang mamumuhay tayong matuwid, banal or sakdal sa harapan ng Panginoon, lumalakad na kasama ang Diyos. Habang tayo naghihintay sa Panginoon, gagawin din natin ang ginagawa ni Noe. Sa verse 5, ano sabi niya dito? And spare not the whole world, but save Noah and 8 person, a preacher of righteousness. Si Noah at ang 8 pa, tinatawag sila na preacher of righteousness. Kapag tayo naghahanda sa malapit ng pagdating ng Panginoon, masusumpungan natin ang kanyang biyaya, tatanggapin natin ang kanyang kaligtasan, mamumuhay tayong matuwid. Ang ating buhay, katulad ni Noe, tatawagin tayong preacher of righteousness. Ipapangaral natin, magbigay tayo ng warning sa sanlibutan katulad ni Noe. Kung ano ang gawain ni Noe, mayroon din tayong gawain ngayon. At ang ginagawa natin ngayon ay ang pangangaral ito may kinalaman sa mga matutuwid na mga gawain. Panawagan na tayo po'y magbalik loob. At kung ano ang ginagawa ni Noe, kung ano ang ginagawa ko ngayon, dahil gusto ko ring maliligtas kapag dumating ang Panginoon, ito din ang ating gagawin ngayon. Ito din ang inyong gagawin ngayon. Na tayong lahat magiging preacher of righteousness when the world becoming wicked, unrighteous, and irreligious. Nakuha ninyo, mga kapatid? Kaya nga, natutunan na natin ano ang ginagawa ni Noe. Kung bakit si Noe naligtas, mayroon po siyang pasya. At ito din po ang ating gagawin, mayroon din po tayong magiging pasya. Kung ang sanlibutan gumawa ng kasamaan, magpasya po tayong gumawa ng mabuti para tayo maligtas. Ngayon natin, ikalawa na ating pag-aralan, how about Lot? Paano si Lot? Bakit siya nakabilang sa mga matuwid? Ano ang kanyang ginagawa? Titingnan natin, babalikan natin yung talata. Alam ninyo, nang sinunog ng Panginoon ang Sodoma at Gomora, bago niya sinunog, si Jesus Christ at ang 2 anghel pumunta kay Abraham. Mayroong 3 bisita si Abraham ng mga anghel. Mababasa po natin yan sa Genesis 18. Sabi niya, narinig ko ang mga daing, mga sumbong dumating sa langit. At pumarito ako upang titingnan kung totoo nga. Pupunta sila sa Sodoma at Gomora. Sinusugo ng Panginoon ang 2 niyang anghel. At ang Panginoong Hesus nananatili kay Abraham. At nalaman ni Abraham ang plano ng Diyos na susunugin niya ang Sodoma. Kaya nga si Abraham nagkakaroon ng bargaining. Anong sabi niya sa verse 24 to 26? Sabi niya dito, kung sakaling may 50 banal sa loob ng bayan, lilipulin mo ba? Di mo ba pagtatawarin ang dakong yaon, alang-alang sa 50 banal na nasa loob niyaon? Sabi ni Abraham, Panginoon, susunugin mo ang Sodoma at Gomora. Nandoon si Lot. Na problema si Abraham. Kung mayroong 50, kung mayroong 50 katao sa Sodoma at Gomora, susunugin mo ba? Alam niyo yung pasya ng Diyos? Sabi niya dito sa 25, malayo nawa sa iyo ang paggawa ng ganito, na ang banal ay iyong patayin kasama ng mga masama. Ano pat ang banal ay mapapara sa masama. Malayo nawa ito sa iyo.
Di ba gagawa ng matuwid ang hukom sa buong lupa? Kaya nga, ito yung sabi ni Abraham. Di ba ang mga tao na gumagawa ng paghuhukom, gumahatol sila ng matuwid? Alam niyo yung sagot ng Panginoon sa verse 26. Sinabi ng Panginoon, kung makakasumpong ako sa Sodoma ng 50 banal sa loob ng bayan, patatawarin ko ang buong dakong yaon alang-alang sa kanila. So, ibig sabihin, ang bargaining ni Abraham nakapasa. Sabi ni Abraham, kung makasumpong ka ng 50, susunugin mo ba? Ang mga hukom, gumagawa ng paghatol, pero humahatol sila ng tama. Pag makakasumpong ka ng 50, pero ang sabi ng Panginoon, alang-alang sa 50, kung makakasumpong ako ng 50, sa Sodoma, hindi ko lilipulin, no? Patatawarin ko ang buong dakong yaon. Hindi niya lilipulin, patatawarin pa niya alang-alang sa kanila. Ibig sabihin, no, at alam mo, ginawa ni Abraham na 40. Panginoon, kung mayroong 40, kung mayroong 30, kung mayroong 20, patatawarin mo ba? At alam mo, sabi ng Panginoon, alang-alang sa 20, patatawarin ko. Nagbargain pa uli si Abraham. Mababasa natin sa 32-33, at sinabi niya, huwag magalit ang Panginoon, magsasalita na lamang akong minsan. Kung sakaling may masusumpungang doong 10 na sinasabi niya, hindi ko lilipulin alang-alang sa 10. Ang Diyos na ang nagsasabi. Si Jesus Christ lang nagsasabi. Sabi ni Abraham, Panginoon, kung makasumpong ka ng 10, susunugin mo ba? Pero ang sabi ng Panginoon, kung sakali may masusumpungan akong doong 10, sinasabi niya, hindi ko lilipulin alang-alang sa 10. At alam ninyo, hindi na nagbargain si Abraham, nahiya na siya. At para kay Abraham, 10 tao, malaking siyudad ang Sodoma at Gomora, ay hindi na malilipol yon. No? Kampante na si Abraham. At ito pa, sabi ng Panginoon, at ang Panginoon ay nagpatuloy pagkatapos nakipag-usap kay Abraham. At si Abraham ay bumalik sa kanyang dako. Bumalik na siya sa kanyang tahanan. Naghiwalay na sila. Alam niyo, kahit magbargain pa si Abraham ng 5 o 4, hindi pa rin maligtas ang Sodoma. Bakit? 3 lang ang naligtas. Si Lot at ang 2 niyang anak, ang misis niya, nagiging asin. Hindi kasama sa mga naliligtas. Kaya, yun yung dahilan. Alam niyo, kapag makita ng Panginoon na ang matuwid hindi na 10, wawakasan na pala ng Diyos ang isang lugar. Tatapusin na pala. Kaya nga, katulad sa kapanahunan ni Noe, sa kapanahunan ni Lot, nakaabot ba sila ng bilang na 10? Sa kapanahunan ni Noe, 8 na lang. Sa kapanahunan ni Lot, 3 na lang sila. Muntik nang magiging 4, pero hindi nagiging 4. No? Lumingon pa ang asawa ni Lot. Kaya, iilan na lang. Ako'y nag-iisip sa ating kapanahunan, kapag wawakasan ng Panginoon sa apoy, sa panahon ng anak ng tao ay mahayag, iilan kaya sa atin ang matitira? Kaya nga ang ating mensahe ngayon, sa panahong ganito, anong gagawin natin? Sa panahong ganito na ang kasamaan, mag-progress everywhere, anong pasyang gagawin mo? Ang mensaheng ito, kaibigan, ay para sa iyo. Ginawa ko ito hindi para sa aking sarili, kundi para sa inyo na makinabang nito. At atin na ring pag-aralan, anong gagawin natin? Matutunan ninyo sa gabing ito. At sabi niya dito, no? At binabanggit sa 7, iniligtas ang matuwid na si Lot. Kung sa panahong ganito, Brother John, ang kasamaan mag-progress, anong gagawin natin para maligtas? Maligtas po tayo kapag tayo magiging katulad ni Lot. Magiging matuwid ang ating mga gawain. At si Noe, si Lot iniligtas ng Panginoon sa 2 sakuna. Si Noe sa sakuna ng baha, no? Naligtas siya at ang kanyang buong pamilya. Si Lot, nung siya po'y nagiging matuwid, iniligtas siya ng Diyos at ang 2 pa niyang mga anak. Nakasama niya. No? Iniligtas ang matuwid na si Lot. Kapag matuwid tayo sa kapanahunan ng sanlibutan masasama, hindi po tayo mapapabilang sa parusahan ng Panginoon.
na lubhang nahahapis. Ito pa ang ikalawang kalagayan ni Lot. Nang nakikita niya ang kasamaan sa Sodoma, siya po'y lubhang nahahapis sa mahahalay na pamumuhay ng masama. Nakikita niya ang mahahalay na pamumuhay ng masama, hindi siya natuwa. No? At sa ating kapanahunan ngayon, ang mahahalay na gawa ng kasamaan sa kapanahunan ni Lot, nangyayari na rin sa ating kapanahunan. Kaya nga si Billy Graham, sabi ni Billy Graham, kung hindi daw darating ang Panginoon sa ating henerasyon, bubuhayin niya ang mga tao sa Sodoma at Gomora, humingi siya ng tawad. Bakit? Wala na ring pagkakaiba sa ating kapanahunan ngayon. Kung hindi babalik ang Panginoon sa ating panahon ngayon, bubuhayin niya mga tao sa Sodoma at Gomora, humingi ng tawad. Kasi ang buhay nila at ang buhay ng mga tao ngayon, walang pagkakaiba. Namumuhay na rin sila ng mahalay na pamumuhay sa kapanahunan ni Lot. At si Lot ay lubhang nahahapis, no? Sabi niya dito, lubhang nahahapis sa mahalay. Namumuhay siya sa Sodoma, sa kayamanan, kasi ang kanyang negosyo kumikita, ang kanyang business as usual, pero hindi siya masaya. Ganon din ang mga ililigtas ng Panginoon kapag siya'y dumating. Ang mga taong banal, ang mga taong matuwid, ang mga taong hindi gumagawa ng kasamaan, hindi sila masaya kapag makikita nila ang kasamaan sa paligid nila. Pangatlo, mga kapatid, ito pa sa verse 8, sapagkat ang matuwid na ito, no, sa mamamayang kasama nila ay lubhang nahapis, araw-araw ng kanyang matuwid na kaluluwa, sa pagkakita, sa pagkarinig niya na ang gawa ng laban sa kautusan. Nang nakita niya ang gawa ng mga tao, naririnig niya ang lahat nilang ginagawa na laban sa kautusan. At alam ninyo, na nakikinig ako sa balita minsan ngayon sa paglilitis tungkol sa korupsyon. Nakikita ko ang ating mambabatas, hindi na natin mapagkatiwalaan. Ang mga natin ngayon, no? Ang injustice, ang kasamaan, parang normal na lang sa ating kapanahonan. Matakot na po tayo. Kasi ang paggunaw ng sanlibutan, malapit na tayo sa kawakasan. Kapag ang mambabatas ng ating bansa hindi na natin mapagkatiwalaan, gagawin na nila kung anong masama. No? Tatakpan na nila ang kasamaan, ginagawa ng mga masasama ng ating mambabatas. Matatakot na po tayo dahil malapit na ang paggunaw ng ating mundo. No? Hindi pa ninyo napapansin ang mga kalamidad ngayon na sumisira ng milyon o bilyon na mga property? No? Bakit ito nangyayari sa ating kapanahonan ngayon? Hudyat po ito ng Panginoon na hindi na siya nalulugod sa kasamaan. Hindi na nalulugod ang Panginoon sa ating kapanahonan ngayon. No? Unti-unti na niyang winakasan ang mga propiedad natin dahil hindi na natutuwa ang Panginoon sa ating kapanahonan. Malapit na ang kawakasan ng ating sanlibutan. No? Na ang mga tao, ang kanilang mga gawa laban sa kautusan. Napapansin ninyo kapag mangangaral tayo sa kautusan ng Diyos, maraming lumalaban sa tinuturo natin. Bakit? Ayaw nila sa kautusan ng Diyos. Nangyayari na ba ito sa ating kapanahonan ngayon? Nagkiklaim na mga religious pero ayaw sa mga kautusan ng Diyos. Matatakot na po tayo. Kasi kapag ayaw na ng mga tao ang kautusan ng Diyos, signal na po ito na ang ating mundo ay malapit ng wawakasan ng Diyos. No? Nakikita natin. Ngayon dito tayo mga kapatid, nakikita natin ano ang ginawa ni Noe, ano ang ginagawa ni Lot. Si Lot, siya po'y nahahapis sa Sodoma. Hindi po siya nagiging masaya kapag nakikita niya ang mahalay na mga masasama. No? Ang kanilang gawa na laban sa kautusan. Nahahapis si Lot sa kanilang gawang masama. Binabanggit sa Biblia, siya po'y nahahapis araw-araw. At kapag nahahapis ka sa gawang kasamaan sa iyong kapaligiran ngayon, magkabilang ka sa mga matuwid katulad ni Lot.
Ito yung paghahanda na ating gagawin, mga kapatid. Mamumuhay tayong katulad ni Noe, katulad ni Lot sa kanilang kapanahunan upang makatakas tayo sa parusa ng Panginoon sa ating kapanahunan. Dito tayo sa panghuli, mga kapatid. Ating titingnan ang panawagan ng Diyos sa pagbalik loob. Alam ninyo, si John the Baptist, si Jesus Christ habang sila nangangaral. Si John the Baptist, mababasa po ninyo yan sa Mateo 3:1. Nang si Juan Bautista nagpasimulang mangaral, ang sigaw ni John the Baptist, "Repent, for the kingdom of God is at hand." Nang magpasimulang mangaral si Jesus, when Jesus started to preach, ito yung tala sa Mateo 4:17. From the time Jesus began to preach, and He says, "Repent, for the kingdom of God is at hand." Anong gagawin natin in time like this? What should we do? No? Sa panahong katulad nito na ang kasamaan ay lalaganap, anong gagawin natin? Tutugon tayo sa panawagan ni Jesus Christ. Nang magpasimulang mangaral si John the Baptist at si Jesus Christ, isa lang ang kanilang sigaw. Repent, for the kingdom of God, the kingdom of heaven is at hand. Ang susi sa ating kaligtasan ay ang paglapit sa Diyos at ititigil na natin ang ating gawang kasamaan. Tayo po'y magbalik loob sa Diyos. Ang kanyang magsisi kayo, magbalik loob kayo upang mapawi ang inyong kasalanan. Mabasa po natin yan sa Gawa 3:19. Ang panawagan ng Panginoon, puro repentance. At alam niyo mga kapatid, kung bakit ang Panginoon nagtagal, hindi pinarusahan niya, nagiging pasensyoso ang Panginoon sa ating kapanahunan ngayon. Ating basahin ang 2 Peter 3:9. Ito, sabi ng Panginoon, sabi ni Apostol Pedro, hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako, na gaya ng pagpapaliban ipinilagay ng iba. Kung di mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na ang sino man mapahamak, kung di ang lahat ay magsisisi. No? The same cool ang sinabi ni Apostol Pedro. Nang magpasimulang mangaral si John the Baptist at si Jesus Christ, ang sabi, magsisi kayo. Ganon din ang nakasulat sa 2 Peter. Kung bakit ang Panginoon mapagpaliban tungkol sa kanyang pangako sa kanyang ikalawang pagdating na hindi nangyayari kaagad, gaya ng pagpaliban na ipinagpalagay ng iba, kung di mapagpahinuhod sa inyo. Mapagpahinuhod siya sa atin na hindi niya ibig ng sino man mapahamak, kung di ang lahat ay magsisisi. Kung gusto ninyong makatakas sa darating na paglipol sa mga masasama, mayroon tayong gagawin. In time like this, tayo po'y gagawa ng pasya. Tayo po'y magsisisi. No? At ito po yung sulat, panawagan ng Panginoon sa aklat ng Ezekiel. Mayroon baga akong anumang kasayahan sa kamatayan ng masama? Masaya ba ang Panginoon nung nilipol ng Panginoon ang mga tao sa kapanahunan ni Noe? Masaya ba ang Diyos kapag parusahan niya ang masama? Sabi niya, mayroon baga akong anumang kasayahan sa kamatayan ng masama? Sabi ng Panginoong Diyos, hindi baga na mabuti na siya'y humiwalay sa kanyang lakad at mabuhay? Ito yung kanyang call sa gabi pong ito. Ito po yung panawagan ng Panginoon. Hindi ba mabuti na hihiwalay ka sa iyong lakad, magsisisi ka para mabuhay? Ayaw ng Panginoon na parusahan ka, kaibigan. Ayaw ng Panginoon na parusahan ako, hinihintay niya ang lahat ay magsisisi. Ngunit, ayon sa kapanahunan ni Noah, ang kanyang paghihintay, itinakwil nila, pinawalang bahala, hindi tinanggap. Kaya ang Diyos gumawa ng huling pasya. Si Noah na lang ang pinapapasok niya sa arka, nilipol silang lahat. Ganon din sa ating kapanahunan ngayon. Katulad sa kapanahunan ni Noe, ang Panginoon nanawagan sa ating kapanahunan ngayon.
na tayo po'y magsisisi, huwiwalay sa ating lakad. Kasi ang Panginoon, hindi po siya masaya sa kamatayan ng masama. Ano? Ezekiel 33:11. Sabihin mo sa kanila, ito yung pasya ng Diyos. Bago niya wawakasan ang kasamaan, sabihin mo sa kanila, buhay ako, sabi ng Panginoon. Wala akong kasayahan sa kamatayan ng masama, kung di ang masama ay humiwalay sa kanyang lakad at mabuhay. Ito yung kanyang panawagan. No? Kaibigan, kung narinig mo, kung nanonood ka ngayon, ang mensaheng ito ay para sa iyo. Ito'y panawagan ng Diyos na baguhin na natin ang paraan ng ating pamumuhay. Ang Diyos na nawagan, sabihin mo sa kanila, buhay ako, sabi ng Panginoon. Wala akong kasayahan sa kamatayan ng masama, kung di ang masama ay humiwalay sa kanyang lakad at mabuhay. Manumbalik kayo na mula sa iyong kasamaang lakad, sapagkat bakit kayo mangangamatay, o sambahayan ni Israel? Ito yung panawagan niya sa kapanahon ni Ezekiel. At itong panawagan ng Diyos sa panahon ni Ezekiel, panawagan din niya ngayon sa ating kapanahonan. In time like this, what should we do? No? Ang panawagan ng Diyos, magbalik loob tayo, magsisisi. Ihinto na natin, wawakasan na natin ang kasamaan. Ang ating mga kamay, lilinisin na natin. No? Ito pa, sa chapter 18, 21 to 22. Ngunit, kung ang masama ay humiwalay sa kanyang lahat na kasamaan na kanyang nagawa, kung sakali mag-response ka, ayaw mo nang gagawin, hiwalayan mo na ang kasalanan na iyong nagawa. Sabi niya dito, at iingatan ang lahat ng aking palatuntunan, gumawa ng tapat at matuwid. Siya'y walang pagsalang mabubuhay, siya'y hindi mamamatay. This is the promise of God. Kapag ang masama humiwalay sa kanyang lahat na kasalanan na kanyang nagawa, no? Kung gumawa ka ng kasalanan ngayon, hiwalayan mo yan, i-stop mo yan, at ingatan ang lahat ng aking palatuntunan, gumawa ng tapat at matuwid, siya'y walang pagsalang mabubuhay, hindi siya mamamatay. No? Ibig sabihin, itong panawagan ng Panginoon, ultimate na ito na panawagan, ultimatum na ito na panawagan. Kapag ang masama, tititigil mo ang gawang kasamaan, mayroong solusyon ang Diyos. At ito yung iyong napakinggan ngayon. Ititigil mo ang iyong gawain ng kasamaan. Ang sabi ng Diyos, kung gagawin mo na ngayon ang mabuti, sabi niya ito, siya'y walang pagsalang mabubuhay, siya'y mamamatay. Wala sa kanyang pagsalangsang na nagawa niya na alalahanin laban sa kanya. Sa kanyang katuwiran na kanyang ginawa, mabubuhay siya. Anong katuwiran na kanyang ginagawa? Nung siya'y nagsisisi, nagbalik loob sa Diyos at ginawa na niya yung tama at matuwid. At katuwiran yon, sa kanyang katuwiran na kanyang ginawa, mabubuhay siya. No? Kaya nga, habang napakinggan mo ang mensaheng ito, gumawa ka ng pasya sa iyong sarili. Ako, gumawa na ako ng pasya sa aking sarili. Ako din ay nagiging makasalanan katulad ninyo o katulad mo, kaibigan. Pero gumawa ako ng pasya upang ako'y mabuhay. Ganon din ang iyong gagawin. Gagawin mo rin ang tamang pasya upang ikaw ay mabuhay. Tandaan ninyo mga kapatid, ang langit hindi po ito aksidente o sulagma o by chance. Ang langit, inihanda ito ng Diyos sa mga taong interesado nito, sa mga taong naghahanda sa pagdating ng Panginoon. At open po ito para sa inyo sa gabing ito. No? Huling panawagan ng Panginoon, ito yung kanyang panawagan, mga kapatid. Ating mababasa sa aklat ng Isaiah, chapter 1, 16 to 20. Ito yung sabi ng Panginoon. Maghugas kayo, magaglinis kayo. Alisin ninyo ang kasamaan sa inyong mga gawa sa harap ng aking mga mata. Ito yung kanyang panawagan. Maghugas kayo, magaglinis kayo. Paano natin lininisan? Ang Diyos ang maglilinis sa atin. Dadalhin natin ang ating mga kaso sa kanyang trono. Dadalhin natin ang ating kasamaan sa harap niya. Lalapit tayo sa Diyos.
Humingi tayo ng tawad. Ayusin natin ang dapat nating ayusin sa kanyang paningin. No? Mangaglinis kayo. Alisin ninyo ang kasamaan sa inyong mga gawa sa harap ko ng aking mga mata. Mangaglikat kayo sa paggawa ng kasamaan. No? At mga tuto kayong gumawa ng mabuti at inyong hanapin ang kahatulan. Inyong saksluluhan ang napipighati. Inyong hahatulan ang ulila at ipagsanggalang ninyo ang babaeng balo. Yung mga injustices, no? Ang hindi patas na mga gawa, ayusin ninyo sa paningin ng Panginoon. Magsiparito kayo ngayon. Tayo'y mga katuwiran, sabi ng Panginoon. Bagaman ang inyong kasalanan nagiging tila mapula, magiging maputi na parang nebe. Bagaman magiging maging mapulang gaya ng matingkad na pula, magiging parang balahibo ng bagong balahibong tupa. Sabi ng Panginoon, kahit gaano kalaki ang inyong kasalanan, kahit ito gaano katingkad na pula, papuputiin ko ito katulad ng balahibo ng tupa. Walang imposible sa harapan ng Panginoon. No? Hindi lang tayo mababago kapag ang kasalanan at ang kasamaan hindi natin aalisin. Alam niyo mga kapatid, ang aalisin lang ng Diyos sa planetang ito ay ang kasalanan at ang mga makasalanan. Kapag ang kasalanan mananatili sa ating buhay, kapag wawakasan niya ito, matutupok po tayo, masusunog po tayo sa kanyang paningin, sa kanyang harapan. Kaya nga ang panawagan ng Panginoon, maglikat na tayo, gagawin natin ang mga matuwid, gagawin natin ang mabuti. Kung kayo'y magkusa, mangagmasunurin, kayo'y magsisikain ng butis ng lupain. Ngunit kung kayo'y magsisitanggi, mangaghimagsik, kayo'y lilipulin ng tabak, sapagkat sinasalita ng bibig ng Panginoon. Mayroon po siyang permanship. Sinong nagsasabi nito? Hindi po si John Lumingkit. Hindi po ako. Kundi mula po ito sa bibig ng Panginoon. Ginamit ko lang ang talatang ito upang ikaw at ako mahanda sa pagdating ng ating Panginoon. Titingnan ng Panginoon ang ating mga gawa. Ang ating gawa ng ating mga kamay. Ang ating puso at ang ating mga mata na hindi tayo nalulugod sa kasamaan. Huli nating talata mga kapatid, bakit ayaw ng Diyos ang kasamaan? Bakit ayaw ng Diyos ang kasalanan? Sino po ang author ng kasamaan at kasalanan? Alam na natin mga kapatid, ang ginawa ng Diyos ay ang magandang sanlibutan, ngunit sinira po ito ng kanyang kaaway. Nang pumasok ang kasalanan, ang kasamaan nananahan na sa planetang ito. At nang nakita ito ng Panginoon, hindi po nalulugod. Pero ganun pa man, gumawa ang Panginoon ng paraan. Ayaw niya na mapapahamak ang mga masasama. Kaya nagpadala po siya ng tagapagligtas. At sa pamamagitan ng ating tagapagligtas, makabahagi po tayo ng kaligtasan. Alam niyo, huling nating talata mga kapatid, ating babasahin ang aklat ng mga awit, chapter 5, mula verse 4 to verse 7. Bakit ang Diyos hindi nalulugod? Bakit ayaw niya ang kasamaan at kasalanan? Dahil naintindihan ng Panginoon ang kasamaan at kasalanan. Hindi po pwedeng mag-exist ang Diyos at ang kasamaan. No? Itong talatang ito, kapag ating babasahin, ating maintindihan ang likas ng Diyos. Ayaw ng Diyos ang kasalanan na nangyayari sa sanlibutang ito. At ito yung sabi sa aklat ng mga awit, chapter 5, mula 4 to 7. Ito yung sabi ni David sa talatang ito. Sapagkat ikaw ay di isang Diyos na may kaluguran sa kasamaan. Anong ibig sabihin? Ang ating Diyos, hindi po siya Diyos na nalulugod. Hindi po siya nalulugod sa kasamaan. No? Hindi po siya nagiging masaya sa ginagawa nating kasamaan. Pagbabasahin ninyo yung Isaiah 59 verse 2, ang inyong kasalanan at ang inyong kasamaan ay nagpahiwalay sa akin. No? Ang kasalanan ni Adan at ang kasalanan natin, ito po yung nagpahiwalay sa Diyos.
Nahiwalay po ang planetang ito sa Diyos dahil sa kasalanan at kasamaan. At sabi ni David, sapagkat ikaw ay di isang Diyos na may kaluguran sa kasamaan. Ang masama ay hindi tatahang kasama mo. Diba? Napapansin ninyo mga kapatid? Kaya wawakasan niya ang kasamaan. Kasi ang masama hindi tatahang kasama sa Diyos. Pangalawa, sa verse 5, ang hambog ay hindi tatayo sa iyong paningin, kahit yung mayabang. No? At kahit sa iglesia, marami pa ring mga mayayabang. Pero pag ating titingnan ang likas ng Diyos, ayon sa talata, ang hambog hindi pala maliligtas. Ang hambog ay hindi tatayo sa iyong paningin. No? Iyong kinapupuutan ang lahat na manggagawa ng kalikuan. Kaya ang hambog hindi na makakatayo sa paningin ng Diyos kapag darating ang Panginoon. Sabi niya dito, kinapupuutan niya ang lahat na manggagawa ng kalikuan. No? Ang salita ng Diyos, ang kautusan ng Diyos, yung mga matuwid, kapag hindi natin susundin, lumiliko tayo. No? Ang manggagawa ng kalikuan, hindi nalulugod, kinapupuutan sila ng Diyos. Sa verse 6, iyong lilipulin sila na nagsasalita ng kabulaanan. Ang sinungaling, ang hindi nagsasalita ng tapat, ay lilipulin ito ng Panginoon. Saan po natin na mababasa niyan, Brother John, na ang sinungaling hindi maliligtas? Revelation 21 verse 8, ang sinungaling mga kapatid hindi maliligtas. Babasahin din ninyo ang 1 Corinthians 6, 9 to 10. No? Makikita ninyo ang mga taong hindi maliligtas. Kaya yun yung mga kapatid, no? Iyong lilipulin sila na nagsasalita ng kabulaanan, kinayayamutan ng Panginoon ang taong mabangis at mandaraya. Kung ikaw nagninegosyo ngayon, naggamit ka ng dayang timbangan, ititigil mo na. Kasi kinayamutan ng Panginoon ang mababangis at mandaraya. No? Kung mayroon kang lupain, kinakamkam mo yung iyong ibang bahagi ng karatig mo, nandaya ka, ayaw ng Panginoon yan. No? Pero sabi na ni David sa verse 7, ngunit sa ganang akin, nagpasya si David na gagawin niya ang tama at kalugod-lugod sa paningin ng Panginoon. Ginamit ko ang talatang ito dahil nakikita ko ito sa Biblia. Magpasya ka rin sa iyong sarili para ikaw makatakas sa malaking parusa ng Diyos. Sabi niya sa verse 7, ngunit sa ganang akin, ang kasaganaan ng iyong kagandahang loob, yung kanyang mercy at saka grace, papasok ako sa iyong bahay. No? At sa takot sa iyo, ay sasamba ako sa dako ng iyong banal na templo. At ito yung mga grupo ng mga taong ililigtas ng Panginoon. Magpasya para sa kanilang sarili na iligtas. Sa gabing ito mga kapatid, alam ko na naintindihan mo ang paksa natin ngayong gabi. Gagawa ka ng pasya sa iyong sarili. Naway, hindi mahuhuli ang iyong pasya. Kasama ko, magpasya tayo ng tama. Gagawin natin ang matuwid sa mata ng Panginoon upang ikaw at ako makasalubong sa kanyang pagdating. Itong aking panalangin. Sa panghuli, tayo po'y manalangin at ipanalangin ko kayo mga kapatid. Dakila naming Diyos, kami po'y nagpasalamat sa inyo na sa gabing ito muli ninyong pinahintulot na magawa ko muli ang mahalagang video para sa aking channel, Panginoon. Para ma-share ko sa Facebook upang mapapanood ito ng aking mga kaibigan. Panginoon, katulad ng inyong panawagan, tumugon kami. At naway abutin pa ninyo, Panginoon, ang iba na maaring tumugon sa inyong panawagan. Upang katulad namin, kami po'y magiging handa makabahagi sa inyong pangako na kaligtasan. Na kaming lahat magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Katulad ni Noe, katulad ni Lot sa kanyang kapanahonan. Kabilang sa mga ililigtas ninyo, kami din, Panginoon. Ililigtas ninyo kami
sa aming kapanahunan bago ninyo mawawakasan ang kasamaan. Salamat, Lord, sa pagdinig mo sa aming dalangin. Ito po'y aming hinihiling, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Salamat, Lord, sa inyong mensahe. Ito po'y aming pinapasalamatan. In Jesus' name, Amen.